Hindi ko balak gumawa ng video ngayon. Pero matapos kong makita ang malaking pandaraya sa Olimpiada ng Marsella, pakiramdam ko kailangan ko itong gawin. Dahil sa totoo lang, matagal-tagal na rin mula nang huli kong makita ang ganitong nangyari na nakita natin ngayong araw. At kahit na taga-Barca ako at sanay na akong makakita ng mga ganyang pabor para sa Real Madrid. Gusto ko makarating ang video na ito sa lahat, kaya pindutin nyo ang like button para umabot tayo ng 100,000 likes. Pakinggan mo, Champions League, first round, panalo Real Madrid, 2-1 versus Olympique de Marsella. Isang laro kung saan may na-expel, si Dan Carvajal. Patuloy ko pa ring nakikita at nababasa sa Twitter. May mga tao na nagsasabing hindi dapat na-expel si Carvajal. Ibig sabihin, may mga tao pa ring nagsasabing hindi makatarungan ang pagkaka-expel kay Carvajal. Pakiusap, mag-isip naman tayo. Kung taga-Madrid ka, Barca o Arsenal, alam mong obligadong-obligado talaga ang expulsion na yon. Sobrang klaro, pulang-pula talaga yan ayon sa manual. Pero alam nyo ba kung anong nangyayari? Si Carvajal, mula nang dumating siya sa Real Madrid, mula nang bumalik siya galing Bayer Leverkusen, namamalo sa kaliwat kanan. Halos walang referee ang gumawa ng nararapat kay Carvajal. Napaalisin siya sa laro. Akala ng taong, to pwede niyang gawin lahat ng gusto niya. Ngayon, sinuntok pa niya sa ilong si Rulli sa play na hindi naman bola ang pinag-aagawan. Pero dahil iniisip niya na walang video assistant referee, dahil iniisip niya na walang nagbabantay sa mga referee, kaya ginagawa niya lang ang gusto niya. Nangyari na rin ito dati at hindi siya tumitigil lalo na sa Real Madrid o national team. Lagi niyang iniiwan ang kanyang marka sa bawat laro, kahit kailan siya pumasok, kung simula pa lang o sa ikalawang kalahati. Dani Carvajal, lagi niyang naiiwan ang kanyang marka sa bawat laro. Ayokong pag-usapan ang pagpapaalis dahil malinaw na yon. Mas gusto ko talakayin ang mga penalty. Totoo naman na pwedeng maiwasan ang una, syempre. Pero ang pangalawa, yung nagbigay ng panalo sa Real Madrid, grabe talaga. Totoo, parang matatalo ang Madrid dahil 1-1 ang score. Paulit-ulit silang naghahanap ng tsansa kay Courtois, minsan swerte, minsan hindi. Pero hindi dapat natalo sa larong yun. Hindi man lang nakatabla ang Marsella, pero nakuha ng Real Madrid ang 3 puntos. Sa tingin ko dapat nating pag-usapan kung paano nila nakuha yon. Sabi pa ng iba sa chat, oy tama siya. Pwede rin nilang sabihing ako lang ang nag-iimbento. Nandito, nababaliw at gumagawa-gawa ng mga bagay. Ang Real Madrid ay lubos na napaboran ngayong araw, kahit na may na-expel. Sa totoo lang, lalampas pa ako dyan. Napaboran ang Real Madrid dahil sa pagpapaalis kay Dani Carvajal. Gusto ng referee ng laban na balansehin ang laro. Kaya, yun lang, dahil lang doon. Naniniwala akong may hindi tamang nangyari sa laban at pinalalala pa ito ng Real Madrid sa pamamagitan ng dosye na ipinasa nila sa UEFA na nagsasabing sila ay dehado. Umiiyak at umiiyak. Yan ang palaging ginagawa nila. Yan ang ginagawa nila mula noon hanggang ngayon at yan din ang ginagawa nila ngayon. Para saan ba ito ginagawa? Nakita na natin ito sa Copa del Rey. Pinaiyak nila ang isang referee dahil paulit-ulit nilang pinupuntirya at dinidiin ang mga referee. Hindi tumitigil ang Real Madrid, television at media. Lahat ng media binili ng Real Madrid. Bakit? Para sa mga araw na tulad ngayon, kung saan mainit ang mga kastanyas sa apoy, biglang may lilitaw na kamay, isang itim na kamay, 2 penalty. Ngayong araw, kulang ng isang manlalaro ang Real Madrid pero nanalo pa rin sila. Nangyayari ito sa harap ng mga kamera ngayong 2025 sa Champions League, ang pinakamahusay na club competition. Nangyayari ito kahit hindi ko alam kung ilan at gaano kaaktibo ang kamera ng video assistant referee na nagbabantay mula simula hanggang dulo. Ilang beses na kayang nandaya ang team na ito bago pa nagkaroon ng video assistant referee. Ilang beses na kayang nandaya ang team na ito bago pa nagkaroon ng mga kamera. Ang dami nilang tropeyo. Ang dami ng tropeyo sa mga vitrinang ito na nadungisan na. Walang duda, muling pinaboran ng mga referee ang Real Madrid ngayon. Pero bukas, sisikat ulit ang araw at muling lalabas sa mga screen, sa mga pabalat ng buong mundo. Sa kabila ng lahat, siya ay napinsala at ito ay nangyayari na sa buong kasaysayan. Tawag dyan pagbabago ng kwento, pero may iba pa akong gustong sabihin. Kahit pa nga may tira si Kondogbia mula sa labas ng area na mismong si Eder Militao ang humarang gamit ang kanyang braso. Nagugulat talaga ako, seryoso. Kung natural daw ang posisyon na ito, sana makita ng Diyos. Galit na galit sila nung isang araw dahil sa penalty ni Balde. Ginagamit nila ang mga patakaran ayon sa gusto nila. Pero hindi lang ngayon, yan. Ganyan na talaga simula pa noon. Nakaka-insulto talaga ang nangyari ngayon. Nilalabas ko lang ang sama ng loob ko dahil kailangan ko. Ibig sabihin, napanood ko yung laro at nasabi ko sa sarili ko, hindi ako makapaniwala. Hindi talaga ako makapaniwala. Pagdating ng ika-77 minuto, dagdag na 7 minuto,
Napatanong ako kung mananalo ba ang Real Madrid. Seryoso, mananalo ba talaga ang Real Madrid dito? Hindi ba ire-review yung handball ni Militao? Yung penalty na wala naman sa minuto, 80 pabor sa Real Madrid, ginawang goal ni Mbappe. Penalty yon, doble pa nga, tapos ilalagay pa sa scoreboard. Mananahimik na lang ba tayo? Wala bang magsasalita dito? Ibig sabihin, may lalabas ba ngayon para sabihin, oy kasinungalingan to, biro lang to. May sorpresa sana kami, pero lalabas ang referee at sasabihin niyang, biro lang pala. At ang laro ay tabla na parang isang malaking simbahan, isa-isa ang score, hati ang puntos, at uuwi na lang ang bawat isa sa kanilang bahay. Ibig sabihin, matatapos ba talaga ang laro na 2-1 pabor sa Real Madrid pagkatapos ng lahat ng nakita natin sa laban na ito? Yung kamay ni Militao, hindi ba tinawag kasi ayaw ng referee? Hindi ba gagamitin ang video assistant referee? Sabi nila, mas kaunti na lang daw ang video assistant referee ngayon. Para saan? E di para dito, para saan pa ba? Bakit sasabihin na mas kaunti ang video assistant referee? Kasi alam nilang pwede silang manggulo. Pasensya na sa salita. Mas lalo pa sa mga team na kalaban ng Real Madrid, gagawin talaga nila yan at mas madali pa ngayon. Tahimik lang lahat, walang video assistant referee at parang walang nangyari. Tapos na ang laro, walang pwedeng magsalita. 2-1 nanalo ang Real Madrid, nakakahiya talaga yung penalty sa 80th minute. Sa palagay ko, hindi na ito kailangan ipaliwanag pero susubukan ko pa rin. Gagawa tayo ng ehersisyo. Huminga ng malalim at ipaliwanag ang isang bagay para sa mga batang edad 5. Sasabihin ko sa iyo, yung manlalaro ng Marsella ay natutumba na. May tumalbog na bola at yung manlalaro ay natutumba na sa sahig. Natutumba siya, inilalagay niya ang mga kamay niya sa sahig at yung bola ay napunta sa kamay niya. Hindi niya sinadya na ilapit ang kamay niya sa bola. Ibig sabihin, wala talagang intensyon dito. Ibig sabihin, hindi niya sinusubukang makinabang o takpan ang mukha niya gamit ang bola. Walang ibang paraan. Hindi mo pwedeng putulin ang kamay. Yan ang madalas sabihin sa ganitong penalty. Ayun nga ang nangyari ngayon. Yung manlalaro ay natumba sa sahig. Masasabi ko pa nga na hindi niya tinitingnan ang bola, kundi yung laro mismo ang pinapanood niya. Dumampi ang bola sa kamay niya. Tumama sa braso ng manlalaro ng Olympique de Marsella at pinito ng referee ang penalty. Sinasabi ko referee dahil ang video assistant referee ay makina lang, isang artificial intelligence na mahal at magastos. Hindi gumana ang video assistant referee sa ika-80 minuto sa isang champions na laban na hindi dapat magkamali. Tinuturing itong isa sa pinakamalalaking kompetisyon sa mundo. Pero ngayong araw, kahit ano pang dahilan, hindi talaga gumana ang video assistant referee. Hindi ko alam kung saan nakita ng referee ang malinaw na intensyon sa bola na ito. Hindi ko alam kung saan nila nakita na may malinaw na handball talaga. Hindi ko alam kung saan nila nakita na naputol ang play. Hindi ko alam kung saan nila nakita. Yung manlalaro ng Marsella, syempre sinubukan niyang makinabang. Kasi ako, kahit paulit-ulit kong panoorin. Hindi ka panipaniwala na sinadyang tamaan ng manlalaro ang bola gamit ang kamay para hindi makuha ni Vinicius. Naiwasan ang penalty na ipasok ni Mbappe at nanalo ang Real Madrid ng 2-1 para makuha ang 3 puntos. At gaya ng normal, at dahil isa akong kule, gusto ko lang gawin ang video na ito para lang mailabas ang sama ng loob ko kahit kaunti. Para sabihin sa inyo na ito ay isang napakalaking pagnanakaw na matagal-tagal ko nang hindi nakikita. Tingnan mo, mahirap kasi sa halos lahat ng laro, laging may isang play na talagang grabe. Paano posible ang referee o kahit ang video assistant referee? Madalas nang makialam ang video assistant referee pero nakakatawa kasi kahit nandyan na, hindi mo pa rin maintindihan ang desisyon. Ngayong araw, yun lang din ang sinabi ko sa inyo. Ibig sabihin, sunod-sunod na mga play, sunod-sunod na mga, alam mo na, mga pagkakataon na nangyari ngayong araw. Nanalo ang Real Madrid kahit kulang sila dahil sa 2 penalty na pabor sa kanila. Bukod pa rito, kailangan pa nating manahimik at naiwan tayong parang tanga na di makapagbigay ng opinyon. Magbibigay ako ng opinyon. Kung totoo, sa tingin ko, ito'y pagsabog na. Ibig sabihin, tama na. Pakiusap. At kung mananalo man kayo sa isang laro, sana dahil mas magaling kayo at hindi dahil tinutulungan kayo ng lahat ng batas. Kita tayo sa next video. Barsa ngayon, Barsa palagi.